Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Sibing pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening. Ben Paipon here, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Lunes, February 21. Let us see, 7 days more to go. Level 1 na po tayo, pero may sinasabi na naman po ng mga kinaukulan. Baka meron na naman pong ibang variant to. Pero ang sabi po ng Undersecretary ng Department of Health, wag po kayo mababahala sapagkat iisa lamang po yung nag-comment daw po. Oh, nag-comment na hindi pa opisyal. Oh.
ang sabi po mukhang may bagong variant na mas malikot, mas nakakahawa, at mas matindi ho ang sakit na mararanasan po ng dadapuan nito. Wag muna ho kayong masyadong maniwala ho dito mga kababayan sapagkat there is no official statement coming from the government yet. Ang mas naaawa po ako ngayon, mga kababayan, at itong nangyayari po sa mga OFWs po natin dito sa Hong Kong. We already know na medyo sumisirit talaga ang COVID cases dito po sa Hong Kong sa ngayon. And you know that, meron po tayong mga OFWs dyan, hindi lamang po kokonti. Marami po tayong mga OFWs dyan. Sa pagsirit po ng COVID cases dito po sa Hong Kong, siyempre po tinatamaan po yung ating mga OFWs. And you know what? Nakakaawa naman po ang mga ito Pagka nadapuan po ng virus yung manggagawa ho natin, yung OFW natin, tinatanggal ho ng employer at hindi man lang tinutulungan para meron siyang mapuntahan. Wala po At tulad po ng isang OFW natin, tinanggal ng kanyang employer, hindi po niya malaman kung saan pupunta. I cannot imagine this. Even our labor attaché dyan sa Hong Kong, saan man po nandun yan, bakit wala ho silang bakit hindi po nila nalalaman itong ginagawa ng Hong Kong sa kanila? It is, it's against the law of Hong Kong na arbitrarily magtanggal ho ng kanilang manggagawa. Wala pong sinasabi, pagka may COVID ka, pwede ka nang tanggalin. Hindi po ganun Even in the Philippines, we do not do that. We advise yung may sakit, magpa-quarantine o kaya magpa-hospital. Kung hindi po niya kaya, tutulungan po ng employer. Tutulungan po ng gobyerno. Not in this case in Hong Kong. Nakakalungkot mga kababayan. I was really, nasasaktan ako na pinapanood yung ating manggagawa, yung ating OFW. Natutulog po sa parke. Walang matunugan May COVID pa nga. Can you imagine that? May mga symptoms po siya. May sinat siguro. Nahirapan huminga. And yet, under the elements po siya. Wala siyang masilungan. Sinusubukan po niya pumunta sa ospital. Hindi naman po matanggap. Bakit? Overwhelmed din po ang mga hospital. Ang hindi ko maintindihan bakit ang bagal ng saklolo ng ating gobyerno sa ganitong mga pagkakataon. Living heroes, new heroes po ang mga OFWs. And yet, ang gobyerno natin hindi po natutulungan. But more specifically, my friends, mga kababayan, tinatanong ko po ang pamahalaan po ng Hong Kong. Bakit ganyan ang Hong Kong? Wala silang pagmamalasakit sa mga manggagawa from other countries. Is it because we are Filipinos that they do not treat us equally? Ganun na po ba pagturing ng mga taga Hong Kong sa ating mga kapwa Pilipino? Hindi naman po tayo masamang kaibigan Sana doon man lamang po sa magandang pagkakaibigan at relasyon ng bansang Pilipinas at ng Hong Kong. Magagawa ng Hong Kong na ayusin, asikasuhin po ang ating mga manggagawa. Hindi naman po nila kasalanan na magkaroon po sila ng COVID as any Hong Kongite, for that matter, could be a victim of the virus. Ito nangyayari po masakit ito sa akin. Masakit po ito sa akin, mga kababayan.
Hindi ko matanggap na ganito ang pagtrato ng Hong Kong sa mga OFWs po natin. But, I call the attention of the Department of Labor. O dapat ho, proactive ho tayo dito. Hanapin ho. Tingnan ho ninyo kung saan nandun yung mga kababayan natin. Natutulog na sa parke, hindi pa ninyo alam. Naku talaga, ang laki-laki po ng mga sweldo ng mga labor association natin. Oh? Pag-aasikaso po sa mga OFWs who are considered the new heroes. Mga bagong bayani daw ho. Pagkatapos kong tratuhin masahol pa po sa nangangalakal ho ng basura Can you imagine? Sa parke ho natutulog. Under the elements. Malamig ho sa Hong Kong. Diyos ko po tayo. So I hope, my friends, Secretary Bello, sir, sana po, pagsabihan po ninyo mga tao ninyo dyan, Department of Labor, and saka Department of Foreign Affairs. Siguro po, pangunahin po ninyong tungkulin yan. Asikasuhin po ang kalagayan ng mga OFWs. They are far from their countries. Malayo sila sa kanilang mga kamag-anak ho Naghahanap buhay po sila para may mapadala ho dito. Hindi lamang po para sa kanilang pamilya. Malaki po ang remittances ng mga OFW sa Pilipinas. And itong mga remittances po na ito ng ating mga OFWs ang nagsalba dito po sa atin na magkaroon po tayo ng depression. Our government should realize that. Kanya nga lang hindi ko maintindihan bakit ganito na lang po katratuhin ang ating mga nakakaawa po. Sana hindi na po mauulit ito na panood tayo ng mga balibalita, isang OFW, nagka-COVID, doon na lamang natulog sa parke, walang matuluyan. Ang ginoong ko po, what kind of a heart? Well, unang-una sa Hong Kong mismo, sa employer ho ng OFW na yan. Dapat ito parusahan ho ng Hong Kong government kung sino man po yung OFW na yan na nagtaboy. Tinaboy Tinanggal ho sa trabaho. Bawal ho yun. Ay, nako talaga. Pero maganda naman po ang nangyari ho dito sa Canada. Iba naman po ito. Sa Canada, naibalita ho natin, nababalitaan po natin. Foreign news ito po. Nababalitaan po natin na talagang matindi po ang protesta ng mga truck drivers. At pinarahan ho nila yung bridge, tulay na nagdudugtog sa Canada at ng Amerika. So walang makandaan. Isang linggo ho yata na blinakade ng mga trucksters. Trucksters ang highway na yan until finally nag-declare po ng state of emergency ang Canadian government at ginamit po nila ang kanilang mga pulis to clear protesters on the road. Nagsimula po sila isang araw na pong nakalilipas at ngayon po every street of Ottawa, Canada is now clear of protesters. You know, congratulations to the Ottawa government, Canada mismo, sa kanilang kapulisan for their yung bang perseverance po. At talagang decisiveness. Decisiveness kasi itong ginawa ng mga trucksters sa mga kababayan, sa tingin ko, hindi na po COVID ito, hindi na po pagsalungat sa COVID, pero may agenda po sila. You know what? Ang takinunin nyo, may mga sumusuporta na po from the United States of America. $1 million already have been pouring to Canadian trucksters para ituloy lamang po ang protesta. Meron pong nagpifinance nito sa panggulo, mga kababayan. Nag-umpisa ito kay Trump. Kay Trump, former President of the United States of America. Ang dami ng kaso ito, mga kababayan.
Marami ng kaso ito si Trump. At darating pang panahon, makakalabuso talaga ito. And if I were the President of the United States, talagang maiimbestigahan ko ito talaga eh. Because siya po ang naging dahilan ho, mga kababayan, ng riot po sa Capitol. Ayaw niyang tanggapin na siya'y talo. So gusto niyang pagbago ang result ng election. Umayaw po si Pence. Vice President po niya ito eh. So that started it all. Oh? So may halo na po ito mga kababayan. Oh? Racism, meron pong righties and so on and so forth. Talagang ito na po yung sumusuporta ho sa mga Canadian trucksters to continue with their protest. But hindi po sila nagtagumpay sapagkat mas matindi po ang decisiveness o ni Trudeau. Ito po yung Prime Minister ng Canada. And he wanted the protesters to be cleared sa mga daanan ng Ottawa, Canada. Kanya ito ay nagtagumpay. Ngayon po, cleared na po ang kanilang mga daanan. Congratulations to Canada and to the police ng Canada. Sino po yung Canadian leader po na epe po ng pulisya ng Ottawa? Ito si Steve Bell. Congratulations, Police Chief Steve Bell. Ang sabi po niya on the final day na nagtagumpay na, many of the unlawful protesters are gone. Sabi niya. Talaga kung hindi, mapapasubo yung mga protesters mga kababayan. Hindi po sila patatawarin ng mga pulis. I hope this will happen also to other countries na ipakita ang ipin ng batas. There is meron pong constitutional provision to air your grievances. Dito sa Pilipinas, meron din po yan mga kapitbahay, mga kababayan. Meron din po Pilipinas yan. Meron tayo yan, karapatan sa pamamahayag. Karapatan po sa assembly, karapatan po sa pagsasalita, freedom of speech. Pero wala speech, wag kayong dudura sa kalsada, wag kayong nakapag-inom ko. Freedom of speech. Meron tayo yan. Pero may hangganan. There's nothing absolute here. Even with our freedoms. May hangganan po lahat po yan. Lalong-lalo na kung sa kapakanan na po ng ating bansa ang at stake. Katulad po nito, state of emergency. Yung virus, kung hindi po tayo nagbakuna mga kababayan, baka virus is still with us. Pero ayaw pa rin ng iba. And then ginamitan po ng ibang pamamaraan naman. Hindi na po mandatory ang vaccine, pero mandatory na sumunod po kayo sa mga basic restrictions na ipinatong ng ating pamahalaan. Hindi susunod kayo. Pero hindi na po yun eh. Ang kailangan dito, intindihin natin ang higit na nakararami. Kung ano po ang higit na mabuti para sa higit na nakakarami. Hindi po pansarili lamang. Ganyan po ang nangyayari sa Canada. Yan po ang nangyayari po sa mga protesters who were financed, going to be financed. So nakita po ng Canada to. And even the United States of America, nakita nila mga bank accounts po. Dumarating na yung mga pondo na manggagaling po sa ibang bansa, particularmente ang bansang United States of America. Ano po bang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, meron po talaga ng gugulo. Hindi ko alam kung kasama po dito yung tropa ni Mr. Trump. Okay? But anyway, congratulations to the Canadian Police Chief, Ottawa, Canada. Police Chief Steve Bell. Nagtagumpay po siya. In 2 days po, napatalsik, napalayas po nila ang mga nagpro-protesta po sa kalsada. Now, yung highways po ng Canada sa Ottawa are all clear and hopefully wala pang nagbabalak na
magprotesta ulit. Dahil kung meron po, ay makakatanggap po sila ng batuta na ho ng mga pulis. Okay? Alright, Eve M. Ramos is nanonood na ho, mga sumusunod. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Ha? Blessed Monday po, Sir Ben and Ma'am Lynn, no? And to all BSC family. Stay safe and healthy. Ganon din po sana po sa inyo, ma'am. Ha? Ma'am Eve M. Ramos. Mercy Ong, Antonio Salao and family. Eve Ramos are watching with you. Okay, very nice. Thank you very much. Ha? Si Ma'am Eve, ang sabi po niya, Blessed Monday. Oh? Okay, thank you very much po. Joel Lacandula. Good evening po, Sir Ben Paipon. Watching from Pangasinan. Ay, salamat po. God bless. Mabuhay ang Pilipinas. Ayan, si Joel Lacandula. Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben Paipon and Madam Lynn. Stay safe po and God be with you. Always. Ingat po palagi. Yan po palagi ang sinasabi ni Ma'am Mercy. Watashi wa Anatao. Anatao is already watching. Ganon din po si paring Alex C. Aquino. Magandang gabi, Alex. Watashi wa Anatao. Good evening, Sir Ben, Ma'am Lynn, and all viewers of YHP. Your Honor, please keep safe and God bless everyone. Yan, thank you very much. Ako, si Mr. Absede de Guzman. O yan, nagkatagpo na ho si Alex at saka si Mr. de Guzman on the same frame. Ha? Magandang gabi po, Mr. de Guzman, watching from New York. Oh, good morning at good evening sa inyo, Sir Ben. Gandang gabi po dito from here and magandang umaga po sa inyo dyan sa New York. How's the coffee, my friend? How's the coffee? Kahit po sa Singapore, tumataas din po ang cases. Opo, Singapore and Hong Kong. Hindi ko alam po yung Taiwan. Oh? Pero dito sa Hong Kong, talagang matindi po ang pagsirit. Singapore, I still don't know kung but maybe if baka meron kang baka meron kang data ngayon dyan. I'm now on board kasi hindi ko na matignan yung ating Google. Pag-check nga kung kumusta po ang Singapore, kumusta po ang kumusta po ang Hong Kong, ha? Si parang Ricky Tisoy, present. Ay, absent. Akala ko absent ka. Good evening, my friend. Ricky Tisoy. Alam ko si Jimmy Toplano is also watching from the hospital. Nasa hospital na naman po, nagkaroon ng infection. Yung kanyang paa, may nasugat po. Diabetic po ito. Naku, Panginoon ko po, parang Jimmy. Magpagaling ka ha, kaagad. Agad. Oh, ayan. Titignan ho natin kung ano ang lagay po ng Singapore. Because we also have OFWs dyan. Ayaw pa lang nangyari ho. Yung napanood ko po sa TV kanina. OFW ho natin. Oh, sa bangketa ho, sa parke ho, natutulog ho. Ay, naku talaga naman. Paano nyo matatanggap po yan? Oh? Eve M. Ramos. My goodness, ma'am. Meron na naman pong bumabagsak na mga bituin. Galing po sa langit, 200 stars from Ma'am Eve M. Ramos. Ma'am, thank you very much. Oh, walang tigil itong pagbagsak na mga bituin galing sa langit. Okay, thank you very much. Oh. Sana ho, wag po kayo magsasawa. Tumulong po sa mga nangangailangan sapagkat yan din po ang ginagawa po namin sa ngayon. Ha? Okay, thank you very much. Joel Lacandula. Akala ko may star din ito. Biro lang yun, Joel. Ha?
Walang ibang ano ito, gamot sa mga dumarating na pandemya ay ang pananalig sa ating mahal na Diyos. I know. No. Okay, thank you very much. Joel Lacandula. Ray Diaz is watching. Gandang gabi po. So, Ma'am Angelica Paz is also watching now. Ha? Happy Monday and more blessings to all of us, especially po sa inyong lahat sa BSC. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. At, ayan, Seymour. Ayaw talaga. Bakit ayaw na dito daliri ko? Ma'am Lynn, Miss Universe, God be with us all and pray for our kababayan in Hong Kong. Ingat po lagi. Oo nga. Ayan, may bumabagsak din po na mga bituin galing sa langit. Galing po kay Ma'am Angelica Paz. 50 mga bituin. Thank you very much po. Ayan. Thank you very much. Okay, Ma'am Angelica, maraming salamat po. Ha? Thank you very much. Okay? Now, Absede de Guzman, hindi kaya hinaharas na sila ang Hong Kong ay China? Hindi naman po siguro. Because Hong Kong is not really under China pa eh. I mean, binawi na nasa teritoryo na po ng China ang Hong Kong. No? Pero yung pamamahala po, meron pa silang konti na kung tawagin na demokrasya, pero talagang naiipit na ho ito mga taga-Hong Kong. Pero wala namang lumilitaw na mga Pilipino na nag-uudyok sa mga taga-Hong Kong na lumaban po para sa demokrasya. Eh. Kaya hindi ko maintindihan kung aawayin ho tayo ng China. Oh? Kung aawayin tayo ng China, dyan sa Hong Kong, aawayin din natin sila dito sa West Philippines. I've said it. Mr. De Guzman. Yan, tsak yun. Tsak yun. Joel Lacandula. Bakit po sa mga doktor ay walang ipinapakita sa publiko na sila ay binabakunahan? O nga naman, wala pa ako nakita ang binabakunahan na doktor eh. Kasi sila rin po ang nagbabakuna. Pero I think that they inject themselves. Joel, talagang this is a question ordinarily not being asked. Pero sa totoo lamang mga kababayan, bakit nga ba hindi natin tanungin? Ba't hindi po pinakikita ng Department of Health na itong mga doktor natin ay nagpapabakuna para merong pong basihan ng mga taong bayan na talaga nga po, kailangan bakunahan ang everybody. Yan. Joel, okay ka dyan I never ask myself about this. Bakit hindi ko naman tinatanong talaga? Bakit yung mga doktor hindi ko nakikita binabakunahan? Even nurses. No? Even nurses. Hindi nila ipinakikita na sila po ay binabakunahan. I'm pretty sure. Nagbabakunahan din po ito kasi hindi nga natin nakikita binabakunahan sila. Pero sa kanilang mga data, sinasabi naman po nila, frontliners. Yan. Pagka sinabi frontliners, mga doktor na yan, mga nurses and so on and so forth. Health workers. Ayan, nababakunahan na raw po. Pero sa totoo lamang, wala tayong nakikita sa kanila. Kaya siguro may mga vaccine hesitancy pa, no? Wala silang nakikitang doktor na binabakunahan. Joel, thank you very much for the question. Sana masagot ito ng ating mga kinaukulan sa Department of Health. Binabakunahan po ba talaga ninyo ang mga doktor ho ninyo?
yung mga nurses po. Malu Fernando is watching. Good evening. Malu, magandang gabi po. Eva Pulido. Eva Pulido. Pero dito sa Pilipinas, ang mga inchik na yan, para silang hari. Dito. Samantalang yung OFW pala natin, tinatanggal sa trabaho. At walang gagawin ng gobyerno ni Duterte dyan. Yan ang masakit ho dito. Ma'am Eva Pulido. As far as the OFW's experience is concerned, kaawa-awa po eh. Wala siyang mapuntahan po eh. Walang kumukup-kup eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit saan nandun ba yung yung labor attaché office natin? Hindi po ba alam ng mga OFWs saan pupuntahan po yung opisina ng DOLE kung meron silang problema? Are they not being yung bang brief here? Yung mga OFWs natin, kung meron kayong problema, nandito lamang po kami. Dapat dumidirekta ho sila sa mga opisina ng DOLE sapagkat yan naman talaga ang dapat puntahan ng ating mga OFWs. Wala naman po silang mga bahay-bahay. Wala naman po silang mga kaibigan ho dyan. Kung may kaibigan man po, nagtratrabaho at hindi rin po sila makakatanggap ng bisita. Di ba? Ang akin lamang ho dito, hindi po ba na-brief yung mga OFWs natin? Na-brief lang sila, hindi tinanggap po sa habang pagka hindi po kayo tinanggap po sa mga opisina po ng DOLE. Halimbawa, nagkaroon po ng aberya, tinanggal ho kayo sa trabaho, wala kayong mapuntahan. So, pumunta ho kayo din sa opisina ng DOLE, Department of Labor and Employment. Hindi kayo tinanggap, pinalayas ako kayo, magsumbong po kayo dito. At kami po ang tutulong po sa inyo sa abot po ng aming makakaya. Alright. Eva Pulido, magandang gabi po and thank you very much for your concern. Dapat i-ban muna ang Hong Kong at huwag muna sila papasukin sa Pilipinas kung talagang laganap ang COVID sa kanila. That should be the first action of our government. Sa totoo lamang, Joel, tama ka na naman dyan. Dapat i-ban talaga. I don't know if nakakapasok po dito yung mga taga Hong Kong. Kasi sumisirit talaga. Singapore, ganun din ho yun. Even Indonesia po. Hindi ko nga alam kung bakit ang Pilipinas talaga medyo bumaba po. Talagang low risk na ho tayo eh. Nakaligtas na ho tayo eh. Huwag na po sanang bumalik ho. Kung ano man variant na ito. Sana ho, ligtas na po tayo dito. Okay? Joel, tama, i-ban talaga muna. Hindi naman po permanently ban. Kasi kapitbahay natin yan. We share the same culture and the same everything. Talagang kapitbahay din ho natin yan. Pero sa ngayon na may problema po sa kanila, dapat wag muna tayong magpapapasok ng mga even OFWs natin kung hindi po sila naka-quarantina or whatever, kailangan wag muna tayong magpapapasok dito ng mga may COVID sapagkat magsisimula na naman ho tayo dito, lalong problema ho ang abutin ho natin. Angelica Paz, NGOs such as HELP ang tumutulong at tumulong po sa mga Pinoy COVID patients there. Okay? According to GMA7, may kinakailangan po silang 45, may kinakalinga po silang 45 Pinoy OFWs doon. Salamat naman po kung merong NGO. Hindi po Filipino NGO ito, international NGO, help.
tumutulong po sa mga Pinoy. Pero bakit ho, anong nangyari ho doon sa isa? Bakit to naihiwalay? Bakit kaya nahiwalay? Pero kung ito po ay talagang may tumutulong, pasalamat po tayo sapagkat kahit pa paano yung mga OFWs natin may kumakalinga. Ang masakit po dito, walang NGO, wala pang gobyerno natin. That I cannot accept. Hindi kaya inaharas na sila ang Hong Kong ay China. Hindi naman po siguro. I don't think so. In fairness to China, marunong naman yan. Marunong makipagkapwa yan. Kanya nga lang, kung minsan talagang normal po sa mga autocratic countries na they take care of themselves first before anybody else. Ganyan po ang mga incheck. Lalo pa kaya kung naging China na ang Pilipinas, ano na kaya ang kalagayan natin mga Pinoy? Di parang China rin ho tayo. Maraming human rights violations po dyan. Wala ho tayong wala hong mga tinatawag na kalayaan. Yung mga Chekwa na yan, lahat ng galaw ho nila. Pagdadaan kailangan medyo may paspas po ang komunistang partido ng China na namamahala sa kanilang gobyerno. That is the reality in China. Communist country ito, mga kababayan. Kumbaga sa ito parang dictatorship din po ito. Kanya nga lang. Hindi po katulad nung kay Mr. Marcos na siya lang. Ito may politburo sila. Meron po silang partido common to everybody. Ito yung mamamahala sa gobyerno. But meron silang isang tao na talagang pag-presidente yun ang si Xi Jinping. Hindi po presidente po ba ang tawag mo dyan? Chairman of the party. Ayan. So si Xi Jinping po. Kaya na-in love ang ating Pangulong Duterte sa kanya kasi maraming pera ito si Xi Jinping. Kasi lahat ng mga tita ng mga taga China dadaan po sa kamay ng Communist Party of China Monitor nila yan. Kanya malaking pera sila. Okay. So, anyway, kung nako talaga, napakahirap po malagay po sa o mapabilang po sa mga probinsya ng China. Tsako yun. Mamimiss po ninyo ang inyong kalayaan. Kaya yung West Philippine Sea natin, kung magluluko-luko lamang po ang presidente na mananalo ngayon. Tsako yun, mga kababayan. Sa China na yun, West Philippine Sea. Lalong-lalong na yung mga ayaw po yung ayaw ng isama ang ibang mga interested parties. Mga kaalyado ng Pilipinas, ayaw pong isama na mananalong presidente natin sa negotiating table. Lalamunin po tayo ng China. Yan ang gusto ni Mr. Marcos, ni BBM po, mga kababayan. Ayaw niya ng bilateral, ayaw po niya ng multilateral. Gusto niya, bilateral lang. Dalawa lang sila mag-uusap ng China. Parang si Digong. Kung bilateral ang paraan ng pag-uusap ng dalawa, lalamunin po tayo ng China. We have been talking with them. Secretly and openly. Pero walang nangyayari po. Bakit? Mas malakas po kaysa sa atin. In any negotiation po, mga kababayan, in any negotiation, pagka mas mahina ka, oo ka na lang ng oo. Kung hindi, uupakan ka Di ba? Pero if the negotiation is on the level, pareho na kayo ng lakas, maliit ka nga, pero marami kang kakampi. Lalakas ka Hindi ka basta aagrabyaduhin. That is the importance of a multilateral negotiation.
meron pong iba oh, na malalakas, oh, na makakatulong sa iyo, sa iyong ah, laban, matatakot na ho yung kausap mo. Kasi hindi ka na nag-iisa eh. Gusto ni Bongbong ho mga kababayan mo eh. Ayaw daw niya ng multilateral. Kasi siguro, napagsabihan po siya ni Mr. Duterte ho. Bongbong, mawawalan ka ng pera. Nawawalan ka ng pera pagka kinalaban mo ang China. O yan na. So, isipin ho ninyo ito mga kababayan ko. Isipin po ninyo ito. Please lang. Huwag ninyong kalilimutan. Ang stand ni Bongbong Marcos, BBM, dito sa West Philippines is very, very dangerous. Mapupunta ang West Philippine Sea sa China at hindi po mapapakinabangan po ng Pilipinas. Ngayon pa man ho, mga kababayan, na kinakapos po tayo ng langis. Makita na ho ninyo. Mayat-maya, nagtataas ang presyo ng langis at wala ho tayong paraan para mapigil ho yun. The only way na mapigil ho natin yan, we have our own balloon ng langis dito po sa atin. And we have that. Nandiyan sa West Philippine Sea. Atin ho yun eh. Kaya problema ho natin, pinapayagan po natin ng China na suluhin yan. Yan ang gusto ni Bongbong. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang gusto ni Bongbong Marcos. I'm sorry, but that is the position of Bongbong Marcos. BBM, presidential candidate. Yan ang position po niya. I cannot accept that. Mga kababayan, not for anything else. Hindi ko matanggap po na ganyan ang posisyon ng isang pampangulo natin. Para bagang, sige na, China sa inyo na. Sa probinsya ninyo kami, okay na lang. Manalo lamang ako presidente. Kahayupan naman ho ito, mga kababayan. Hindi ko matanggap po yan. Jomai Maymar is watching. Ma'am Dolly Vidal, magandang gabi po. How are you? Huh? And Ferdy, how is my friend? Ferdy, good evening po, sir. Tata Ben Paipon, magandang gabi po. Good evening. At saka yung apo, si Jam. Kalaro natin yan. Tulog na ba? Dali Vidal, good evening po. Sir Ben Paipon, yan. Ma'am Mercy Ong. Ganyan po ang embassy ng Pinas sa abroad. Ang gagawin pa po nila kapag sinoli ng employer, ipapasok nila sa iba at inaalila nila sa Jordan. Ganon. Ganyan po di ako inasikaso. Personal experience ni Ma'am Mercy ito. Inendorso po ako sa Arabo. Kaya bumalik ako po ng agency. Pero kami na po ang magkausap ng Arabo. Binigyan niya po ako ng calling card. Anything happened, yan po ang sabi niya sa akin. Oh my goodness. Ano bang nangyari dito? Ma'am Mercy. Ganito po ba talaga pag-aasikaso ng ating pamahalaan? Ipasusubo ka sa Arabo. Kung nilamong ka ng Arabo, may magagawa ka pa ba? Di po ba yung istorya ng mga kababayan natin pagka nagreklamo sila sa pulisya ng Arabo? Ako, Panginoon ko po, re-rapin ka muna bago ka nila matulungan. Pagsasamantalahan ka muna. Kaya very important dito mga kababayan, ang ating mga attachés, labor attachés, na Foreign Affairs Department po ng Pilipinas at ng DOL, dapat nagkakatulungan dito. Huwag mapapariwara ang ating mga kababayan na nagtratrabaho po sa ibang bansa. Lalo pa ngayon, may COVID. Sa bagay may COVID, hindi ka
um, hindi ka mapapasubo ho sa sexual harassment ho dyan. Ha? Kasi meron kang COVID eh. Ha? Hindi ka aanin. Oh, pero paggaling mo, ay naku, Panginoon ko po. Ben Paipon, thank you so much po, Ma'am Angelica Pasa. Okay, thank you very much. Oh. All right. Salamat more sa public service and dedication ninyong lahat sa BSC. Sir Ben and Ma'am Lynn, sending love and care. God bless. Ayan, thank you. Thank you very, very big. Maraming salamat. Eve M. Ramos, natandaan po ninyo yung cabinet minister sa Hong Kong resigned after attending birthday party kasama ang ilang opisyal and lawmakers just days after the city government had called on people to avoid large gatherings to fight coronavirus outbreak. Sinabi niya, he is not set best example during the recent outbreak. Sana all kapag lumabag sa batas o rules, magkusa na mag-resign. Ay, hindi po ako. Magkakandidato muna ako pang senador. If magkakandidato muna ako pang senador, wala silang pakialam dyan. Oh? Lumabag sa batas, sila po ang mga opisyal ho. Lumabag sa batas, wala sa kanila yun. Wala. Yung kahihiyan, malayo ho yan, malayo. Magkakandidato mo na. Yung mga, may kaso nga na plunder ho eh. Kumakandidato ho eh. Oh? Oh, yung mga unity team ni Mr. Bongbong Marcos, oh, puro graft and corruption ho ang kanilang mga kaso ho eh. Bakit ho ganun? Diyos ko day. Ricky Tisoy, present. Ay, thank you very much. Oh. Ma'am Eve, maraming salamat. There are some people na talagang may delikadesa pa. In the Philippines, we still have some. Meron pa din ho. Kanya nga lamang, mas marami na po yata at talagang wala ng delikadesa. There is no moral ascendancy. Sabi nga po ni Ping Lacson of one candidate, presidential candidate. No moral ascendancy kahit nananawagan pa ng pagkakaisa. Anong karapatan ho niya manawagan ng pagkakaisa? At anong karapatan po niyang bangon tayo mga kababayan? Sino nagpabagsak sa Pilipinas in the first place? Sino nagsimula ang pabagsak ng Pilipinas? Hindi po ba pamilya ho nila? Huwag din na lang sabihin, Ramos, Aquino. No. Marcos po nung nagdeklara ng martial law. Diyan nagsimula po ang pagbagsak ng Pilipinas. All the other neighboring countries, Indonesia, Singapore, Hong Kong, Taiwan, iniwanan po tayo. Iniwanan. Saan kayo nakakita? Even the Central Bank of the Philippines was bankrupt, my friends. Na bankrupt po ang Bangko Sentral. Ay, nako talaga ho. Okay? Nagsasabi lamang po tayo ng totoo, ha? Okay? Ricky Tisoy, present. Okay. Bill of Rights, sabi po ni Ma'am Angelica Paz, Bill of Rights po sa 1987 Constitution. Napakaganda po ng provision na yan kung nai-apply po sana ng tama. Actually, nababago na talaga ito mga provision ng ating saligang batas. Sa dinami-dami po ng mga batas na gusto nila ipasok ko, ang kontra sa mga Bill of Rights ng mga private citizens. Tayo ho, mga citizens of the Philippines. Unti-unti na pong yung bang nawawala ho yung talagang
diwa ho, espiritu ng kalayaan. Kalayaan sa pamamahayag. Alam po ba ninyo, ang ginagawa po saan? Kaliwat kanan ho. Sasampaan ka ng libel, halimbawa, taga Manila ka, sasampaan ka ng libel case sa Cebu, sasampaan ka ng libel case doon sa Mindanao, sasampaan ka ng libel case po doon sa Puga Island. My friends ho, ganyan ho katindi ang panggigipit ho sa mga mamahayag. Kung hindi po nila gagawin doon, ibang pamamaraan ho ang gagawin ho nila. Ano? Isang bala ka lang. Ang dami na ho mga media men, even during the time of Mr. Duterte ho. Ang dami na po mga pinapatay na mga yung mga human rights advocates po, mga kababayan. Tumutulong lamang po. Ito nga si doktora natin. Nagiging maingay na po ang mga, even in sa Department of Health ngayon, hindi naman sumasaw-saw sa mga human rights violations yan. DOH yun. Pero nakita ho nila na meron pong paglabag sa human rights nitong si doktora natin ho sa paghuli pa lamang ho sa kanyang bahay. Dito po sa San Juan. Pagkatapos po, nawawala ho siya ng 2 araw yata. Hindi malamang kung saan po siya dinala. Hindi po pinakita ho sa kanyang mga abogado. So anong klase ho ito? These are basic rights of Filipinos ho. Due process ho. Due process. Napakaganda. Tama ho si Ma'am Angelica ho dito. Napakaganda ang provision ng ating saligang batas. Actually, these laws, this constitution, ito po ay nanggaling po sa pakikipaglaban ho ng mga Pilipino sa diktadorya ho, mga kababayan. Para mawala na ho ang tyranny ho dito sa ating bansa. Wala na ho pag-aabuso ng kapangyarihan katulad po ng panahon ni Mr. Marcos. Magkakaisang bangon ho tayo, sino nagpabagsak ho ng Pilipinas muna? How they can change the history of the Philippines. So, parang gusto nilang sabihin sa atin, wala silang kasalanan. Sila nga po ang nagpagulo ho. Kanya ho, ito pong constitution po natin, ito na yung kalayaan po sana. Kung masusunod lamang po ito, at sa batas ko, siguro yun, nagkaroon mo ng mga regulations so that would implement the law sana, napakaganda ho. Kanya nga lamang po, nagkaroon din po siguro ng pagtutulak ang mga sumusunod na mga opisyalis po natin. Pero hindi po sila ang nagpasimuno ng pagbagsak ng Pilipinas. Ang mga Marcos po ang nagpasimuno ng pagbagsak ng Pilipinas. Alright? Mel Rodelio Militante is watching. Good evening, Mel. Una agradable noche de lunes, Señor Ben, amigos, damas y caballeros, y a toda la familia PSC. Lang yun talaga. Ang galing ko talaga magbasa ng Espanyol. Chincha Buste is watching. Gandang gabi po, Ma'am Chincha. How are you? Good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn. Happy Monday evening po sa lahat. God bless po. Ayan. Thank you very much. Okay? Ayan. Sana ho yung mga nakikinig at nanonood po sa atin po ngayon, i-like and share at i-follow po ninyo ang ating page. Page. Hindi po yung programa ni Tata Ben. Yung programa natin, Your Honor, please. Ang page po natin, yung Broad Streamcast Communicators, ang i-follow po ninyo para mapanood po ng mga kababayan natin ang iba pang programa ng ating platform. Okay? At kung meron po kayong kung
meron ho kayong mga bituin, oh. Ha? Bago ninyo pupukulin yung ulo ng kabayo. Baka makakita ng buwin. Pupulutin mo ninyo. No. What I'm trying to say, wala pong sapilitan dito, ha? Please. Basta panonood lang ho tayo. If there is a star, there is a star. If there is the moon, there is the moon. If there is the sun, there is the sun. Di ba? Kung ganun lang ho yun. Oh. Itong dalawa, si Ma'am Angelica at saka si Kim. Talaga siguro palaging nauuntog ito. Ang dami nilang star. At saka si Ma'am Cynthia, ha? Ma'am Cynthia, good evening po. Magandang gabi po. Nagbibiro po si Tata Ben. Kokok! Wala pa si Kokok eh. As of February 16th, 20,000 daily cases po sila. Really? Ito na po as of February 16 po, 20,000 daily cases po sila. Pero ginagawa po nila ang lahat para makontrol healthcare capacity available to treat the severely ill currently remains sufficient. So sufficient pa po ang healthcare system po nila sa Hong Kong ito, ano? Sa Hong Kong ito. So hindi pa po overwhelmed, ang kanilang mga hospital, ICUs and so on and so forth. Hindi naman po pababayaan talaga ng China ang Hong Kong because that's part of their territory. Okay? Bagamat meron pang protest po dyan, pero more or less na-contain na ho yan ng China. So there is a little bit fullness already in Hong Kong. Pero ngayon po na may COVID, siguro dapat tutulong na po ang China dito. Kasi sa 20,000 populasyon ng Hong Kong, malaki din po ang populasyon ng Hong Kong, pero hindi hamak, mas malaki po ang Pilipinas. Yung 20,000 na yun, malaki na ho sa populasyon ng Hong Kong. And baka dumadami pa ho ito. And that is the news there. Sa Hong Kong, pati na po sa Singapore. Okay? Last update, Bell. February 21, 2022, coronavirus cases, 582,638. Deaths, 945. Recovered, 521,589. Anong country ito, Mel? Is it in the Philippines? Hindi po sa Pilipinas ito, no? Ha? Singapore. Okay. Ayan. So Mel Rodelio Militantes shared this information to us, no? Coronavirus cases po as of February 21, 2022, 582,000. My goodness, this is not an ordinary number anymore. Ang recovery is 521. Deaths 945. Jesus Christ. Lilian Gabriel. Ay, nanunod na po si Ma'am Lilian. Blessed Monday po, Tatamben 5 po ng Miss Universe. More power to your honor, please. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Share done na po. Share done na po talaga. Thank you very much. Absede de Guzman. Magtatampo talaga si paring Alex sa akin dahil gustong umuwi ako para mag-istoryahan sa harap ng bote ng beer. Sabi ko, magkakape na lang ako at retirado ako sa nakakalasing. Mr. Absede, Mr. de Guzman, umuwi ka ho dito sa Pilipinas. Tayo magkwentuhan kasi retired na rin ako dyan sa beer. si Alex, hindi ko alam. Ayaw pa yata mag-retire talaga.
Pero ako talaga, I have tried to stop already. Talaga napipigil naman. Smoking, drinking, nung araw talagang kalakasan mo natin, you know, there was abuse. Pero ito 37 na ako. Di ba? 37 na tayo. Kailangan magpahinga na po sa mga ganyan. I'm doing this already for my own health, for my family, at saka siyempre para sa ating trabaho. So umuwi ka na dito, Mr. De Guzman. Ako na ang magpapauwi sa iyo. Tayo mag-inuman, magkape. Kasama ho natin si Mr. Bon Samson ng Manila Bulletin. Okay? Alright. Mr. Absede de Guzman. At sasabihin ko kay Alex, huwag na siyang magyayaya para umuwi ka na. Huwag na siyang magyayaya na umuwi ka dito para uminom ng beer. Pwede naman yun. Isang bote, 2 bote. Pero yung katulad ng araw na upuan natin, hanggang magdamago na yun. Ako, Panginoon ko po, yan ang nakakatakot talaga. Alright? Usually po, sabi ni Ma'am Angie, sa Singapore po ito, sabi ni Mr. Mel Rodelio Militante, So, yung data na binasa ko kanina, na pinadala po ni Mr. Mel Rodelio Militante, data po ng Singapore as of February 21, okay? Coronavirus cases, 582,638. Ngayong araw na ito. Deaths, 945. Malaki na po ito sa Singapore. Recoveries, 521. 5,589. Mel, thank you very, very much. Okay? Usually po, di ba, may pre-departure briefing ang mga documented OFWs sa OWA. Tama. Kulang din po siguro sa info dissemination ang embassy kung saang bansa naroroon ang mga OFWs. Policy loophole po yan. I know. Dapat bigyang halaga, lalo na magbibigay ng trilyong pisong remittances sa national coffer ang mga OFWs. You hit the nail in the head, Ma'am Angelica. Kawawa ho ang ating mga OFWs. Mabuti nga po malinis-linis ho yung parking na tinulugan ho ng OFWs natin. Kung may basura pa po doon. Pero despite that parking lang ho yan Walang bubong ho yun Under the elements ho yung may COVID ho. May sakit, may simptoma. How can the Hong Kong government allow that to happen? Kahit hindi po nila kabayan. Tao yan Human rights yan Pero sana naging proactive ang ating pamahalaan. At this time where COVID cases are still growing in numbers, dapat ang ating embassy, dapat ang ating DOLE, Department of Labor and Employment, proactive talaga. Dapat inuunahan na magtatanong-tanong na sa mga OFWs natin. Show your care for them. Anak ng Jesus Christ. Laki-laki ng re-remittances ng mga OFWs natin pagkatapos kuminsan wala pa yata mga benefits na. Kuminsan na-delay pa Ay, nako. Ma'am Angelica Paz, thank you. Thank you very much. Totoo po ito, yung sinasabi ni Ma'am Angelica. Yung sinabi po natin kasi kanina para bang hindi alam ng mga OFWs natin kung saan sila pupunta Sa mga pre-departure briefings, orientation seminar dapat doon pa lamang maliwanag na nililista na ng OFW. Saan po ba ang address ng
ng dole kung sakasakali ho may problema sa buhay ko ho, as OFW sa Hong Kong. Dapat ho nandun na ho sa kanyang listahan ho, yung address. At may tatanong-tanong na niya kung nandun na siya. Kasi hindi naman po karak-karakan na nalalaman ho niya. Wala naman pabuhay siguro doon. Wala naman po siyang tricycle. Di ba? Oh. So, policy loophole. Yan ang sinasabi din. Hindi po sinasabi ho ito ng mga nagtre-train ho sa kanila, nagse-seminar ho sa kanila. I don't think lahat ng mga ito na-share sa mga OFWs natin. Because kung nabanggit ho ito, maliban na lamang po kung yung ating OFW na yun pumasok sa Hong Kong na TNT na hindi po dumaan sa POEA. Oh? Pero palagay ko hindi Hindi po gano'n ang nangyari ho dito. Natanggal ho siya sa trabaho. Galing po sa recruitment agency ho. In other words, merong briefing ito bago siya umalis ho ng bansang Pilipinas. Pero bakit hindi po niya alam kung paano pumunta ho doon sa bahada ho na. Nakalulungkot naman po yung Dali Vidal, God bless Philippines. Ho? Yun lang po. Panlaban natin. Sa government, wala po tayo aasahan. Lalo na sa President Digong. Walang sariling desisyon. Paiba-iba ang isip. Hehehe. Bakit ka natawa, Ma'am Dali? Dapat nagagalit ka eh. Ano ba dapat? Emoji yun eh. Pero ayaw po magalit siguro si Ma'am Dali. Oh. Natawa na lang. No, natawa na lang. This is good. Ha? Maiinis ka lamang ho eh. Ha? Huwag mo kayo mai-stress. Pero wag po nating laging tatawanan ng problema. Kasi pagka tinawanan no tayo niyan, baliktad no tayo mga kababayan. No? Wag po natin tatawanan po ang problema. Lalo't wag nating tatawanan, wag po nating tatalikuran. Ang masama, harapin no natin, labanan no natin yan. Alam po ninyo, may tagubilin po si Bishop Virgilio David ng Caloocan at siya rin po ang presidente ng ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Alam po ninyo ang sinabi po niya, kasi napapag-usapan po dito yung mga pag-i-endorse po ng mga kandidato. Alam naman po ninyo, ang Catholic Church hindi po nag-i-endorse po ng kandidato niya. No? Hindi po sila officially nag-i-endorse ng kandidato. Pero meron silang tagubilin. Isa sa mga tagubilin ng isang obispo sa pangalan po ni Bishop Virgilio David ng Caloocan at presidente po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ito po, makinig po kayo mabuti ha. It was a grave sin against God to remain neutral on issues about good, evil, truth, and lies. When the future of the country is at stake. Ayan na, maliwanag na maliwanag ito. Huwag natin tatalikuran. Ang masama. Harapin mo natin at pakain mo natin. It's our responsibility. And this is what God wants us to do. Huwag mo natin pababayaan. Let us not tolerate evil. Let us not tolerate corruption. Alam po ninyo, ang pagpaka sa corruption, hindi po kailangan dito ang weak leadership. Hindi po. Mahirap po ang weak leadership. Sabi ho nila, corruption, masasawa na lamang ito kung meron tayong malakas daw po na anti-graft body. Naniniwala po ba kayo doon? Wala ho. Hindi yun. Yung magiging presidente mo nga ayaw niyang ipakita yung salin niya paano ngayon yan? Ang kailangan natin dito, mga kababayan,
Strong leadership, hindi weak. Strong leadership. Pero may moral ascendancy. Kailangan kung ano yung nasa batas, isa publiko mo ang salin mo, obey it. Ikaw ang mangunguna at hindi ikaw ang huli na susunod. Baka hindi ka pa kasunod. Di ba? So ito napakahalaga Corruption is the worst enemy of our state today. Masyado ng rampant Smuggling. Ako, nagre-reklamo na po si Rafael Mariano Ito yung nasa Department of Agriculture ng araw Alam po ninyo, nire-reklamo dumadami po ang smuggled agricultural products. Hindi po nababantayan o binabantayan ng Department of Agriculture. At bakit hindi po nila binabantayan? Kasi po, habang meron pong smuggling, meron po silang kita. Sabihin po ng mga nasa Department of Agriculture, hindi ba totoo yan? Alam po ba yun, nakakatawa ito. Pinagmamalaki ng Bureau of Customs na meron na po silang Customs Operation Center Ito na po yung mga, wala nang mano-mano sa nagawa dito. Kung hindi po online na po yung mga A2M. Yung mga wala na yung face-to-face with the appraiser and the tawag nun, yung nag-aasikaso ng broker. Wala na yung ganun. So, kitang-kita na ninyo from their mga yung kanilang operation center. Makikita po ninyo ang pagpasok po ng mga kargamento. Yan. Makikita na ninyo. Talagang magkano babayaran ito. Except for some. Except for some. Naiipit po Nailalabas nila Ito na nga po yung mga pinapalusot po. So ano po ang silbi po ng E2M? Ano po ang silbi ng wala na transaction hand to hand, face to face. Puro digital na, puro gadget na lang gamit. Anong importansya niyan mga kababayan? Kung ang smuggling po ay hindi rin po nasasawatan. Yung po bang sa operation center ng Bureau of Customs, nakikita po ba nila na pumapasok yung kargamento ng shabu? Bakit ang shabu nakakalusot po? Saan nila pinalulusot yan? Saan po nila pinalulusot yung mga agricultural products? Karami-rami po. Magagalit na po si RJ Havillana mga kababayan. Sapagkat ang daming lumalabas po ng mga smuggled agricultural products dito sa atin. Gulay Ako, Panginoon ko. Wag pong magmalaki sana ang Bureau of Customs dito sa bansa. They have a lot of things to do sa kanilang hanay. Meron pang dadagdag na problema po nila. Akala ba ninyo, tapos na kayo sa mga patayan, dito po, kahapon yata, kagabi, meron pong pumutok na container van. Nasunog po na container van. Ano po ba yun? Anong nangyari Wala pang balita dyan, Wala pang balita. Pero container van yan. Anong laman po niyan? Ito po ba pinaputok talaga? Ito po ba pinasabog talaga? O talagang aksidente lamang? Bakit wala pong balita? Ay, nako talaga. Ed Bausa, Padre, alamin mo nga sa Bureau of Customs anong nangyari po doon sa container van kagabi.
dito sa gawing na botas. No? Watching na po tabi, ha? Miss Lynn, thank you very much. Sabi ni Ed Bausa, better stay home, tol. Stay put sa bahay. Hindi ako pwedeng ganyan eh. Huh? Ayun ako. Mercy Ong, sinasabi mo nila yan. Ang kaso po, ang embassy ng Pinas sa abroad, di nila inaasikaso. So, ito'y testimony ho ng isang dating OFW. Kanya tawagan ho natin ng pansin. Ho? Si Senyor Locsin, ho? Secretary po ng Department of Foreign Affairs. Sir, may pagkukulang po yata ang mga embahada ho natin sa mga areas where there are OFWs with problems. Actually ho, meron po kaming pinadala na appeal sa Department of Labor. Ito po ay kaso po ng mag-ama. Mag-ama po ito. Nagtrabaho po sa Dubai for natapos po nila ang kontrata nila. 5 years po yata eh. Pero nung matapos po ang kontrata na modus operandi ng mga employers ito eh. Mr. Secretary Bello, sir, ito po ay ginagawa po sa ating mga empleyado. Yung mga Pilipino, pagkatapos po ng kanilang term, sa kontrata ho nila may indemnity benefits. Meron po silang tinatawag na mga leave. Babayaran ho yun. Pag uwi po, may babayaran po ng company. May allowances pa, bonuses ho. Those are all included in the contract of the employee. Guaranteed po yun na ibibigay pagkatapos po ng kontrata ho. Pero bakit ho, Mr. Secretary? Marami po sa ating mga manggagawa. Umuwi po dito luhaan. Bakit po luhaan? Kasi po hindi po ibinibigay sa kanila malaking halaga ng indemnity benefits, allowances that are due to them. Bakit po ganon? At least ho, yung inilapit po sa namin sa Department of Labor, galing po sa Caribbean, yung mga manggagawa, nakatanggap na po sila pero kulang pa ho eh. Sir, kulang pa po eh. Tapos ito mag-ama ho ngayon. Nabasa na po ba ninyo yung sulat po namin? Mr. Secretary, I will call you up tomorrow morning. Hindi ito nagawa kanina. I will call you up tomorrow morning po. At tatanong lamang po ako kung na-actionan na po ninyo yung problema. Mag-ama po ito. 5 years na po sila. Natapos po yung kontrata nila. Good performance. Maganda ho. Pero, bakit wala yung indemnity? Bakit wala yung mga allowances po? Parte ho ng kontrata ho between the employer and the employee. Pero bakit ho? Nung matapos po yung kontrata, bigla na lamang pong sasabihin po ng employer, ay hindi na po namin sakop yan. Hindi na po namin kaya yan. Ano itong nakalagay po sa kontrata ko? Bakit hindi sinusunod? This is a job for the Department of Labor and Employment, including the Department of Foreign Affairs po, mga kababayan. Relationship between the two governments na po ito eh. Kasi ho, may panloloko ho. There is fraud here. It has to be resolved ho, mga kababayan, between two governments. Kung ayaw po magbayad ho, yung employer ho, dapat sagutin po ng gobyerno. May kontrata din po yung dalawang gobyerno ho. Tayo ho'y magpapadala ng tauhan po sa kanila. Kailangan nila tayo po eh. So, dapat po yung host government, pangangalagaan po yung mga manggagawa natin. May agreement po between two countries on this regard ho, mga kababayan. That is why I cannot imagine why our government officials cannot really help our troubled OFWs. Yung mga nagkakaroon po ng ganitong problema, hindi lamang po siguro yung mga nakalapit po sa atin ang nagkakaproblema ng ganito.
marami na po siguro ito. Sa tingin ko, marami po sa ating mga empleyado, mga OFWs, ang umuuwi na luhaan talaga. Wala ho silang magagawa po. Kasi nasa ibang bansa ho sila. Pagka sinabi ng employer nila, hindi, wala na, hindi pa na, bankrupt na ho kami. May magagawa pa ba yung empleyado? Wala na ho eh. Pero, kung ang gobyerno ho natin ay proactive, kung ang gobyerno ho natin ay talagang nagmamalasakit po sa mga modern heroes ho natin, makakatulong po ang gobyerno. Makukuha po nila ang benefits that are due our OFW. At dapat ito po ang kanilang gawin. Okay? Ito po ay sinisikap po namin na magawa para sa ating mga OFW. But we need the help of our government here. This should be government to government ho eh. May kontrata ho eh. Sinasabing nababangkrap po yung nagpapatuloy po ho eh. Or yung may-ari ho, nagmula po sa tatay, mapunta sa anak ho, siyempre tumanda na, napunta na sa anak. The same company. Jesus Christ. Ay, nako. Eva Ramos. Ako, magandang gabi po uli. Watching Mercedes B. Tobias. Oh, Ma'am Mercy, good evening. Shout out po, Tata Ben. At kay Miss Universe. Yes, gandang gabi po, Ma'am Mercy Tobias. Yan. Ha? Yan, meron tayong pagpupulong sa Huwebes. Yan. Jose Gregorio Clemente. Sabi ni Lacson, mabuti na lang daw na konti ang mga supporter niya na sumisipot sa rally niya. Gayon daw talaga ang gusto niya dahil kapag marami ay magulo at mahirap makontrol. Sa tingin ko ay mas mabuti pa kung walang sisipot para walang gastos. Huwag ka lang kumandidato. Ay, my goodness, no? What a katwiran ho. What a logic. No. Mabuti pa nga ho yung nangyari kay BBM. You know, ito'y nag-viral ho yata ito at talagang nagtatanong ang mga netizens. Kasi nakita po nila si BBM na parang inayawan po niya yung kumakamay ho sa kanya. Yung parang talagang initsupera ho niya yung tao na kumakaway sa kanya. Ang sabi po ng kanyang mga spokesperson, yung spokesperson po niya, pasensya na ho ninyo. Kasi si BBM, meron po siyang sugat na parang kurot po yata sa kanyang kaliwang braso, sa kanyang yung kanyang yung pangalan nito, yung pulso. Wow, napakadelikado naman. Maniniwala na po sana ako, pero nung tinignan ko po yung yung video, hindi naman po yung kaliwang braso ang binabawi ho ni BBM, kung hindi yung kanan. Ibig sabihin, yung kanan ho niya, walang sugat. Pero, inablot po niya yung kamay niya at hindi po nakipagkamay. Ano yun? Yung kaliwang kanan, yung kaliwang kamay po niya, meron talagang sugat. Meron talagang sugat. Yung mga audience nga naman kasi, bakit kayo nangungurot? Bakit ninyo kinukurot? Yung po na nagkasugat tuloy. Sigurado po ba kayo dyan? Sabay-sabay po bang nangungurot yung mga tao? Talagang buhay na ito talaga. Hindi ko maintindihan ito. Talagang kurot na yan. Ay, nako talaga. Anyway, pasensya na ho natin. Siyempre, siguro BBM,
was not in his right. Baka naman ho talaga merong nananadya ho doon na talagang nakita ni BBM na hindi ka nais-nais. Kahit ako siguro, I will do it. Pero aminin yung totoo, wag nang mangangatwiran pa na mali-mali. Sabihin mo may sugat yung kanan, yung kaliwa pa lang may sugat. Mapalilito ang taong bayan, nagsisinungaling na naman kayo eh. Yan nga ang ayaw ho natin, magsisinungaling ang isang kandidato. Masamang gawain ho yan. Masamang gawain ho yan. Anyway, nahuwi tayo sa pagsisinungaling. Anyway, Dali Vidal, Sir Tatabin, dinaan ko na lang po sa tawa na lang ako nakasaksi na presidente. Presidente na ngayon. Sinabi bukas babawiin. Di po ba yan si Digong? Yan nga po. Yan na po yan. Sabi niya mag-jet ski po siya. Papuntang papuntang Scarborough. Nung kumakandidato. Nung nanalo na ho siya. Hindi, nagbibiro lang ako. Ay, nako talaga. But that is Digong. That is the president. How many times na nagmumura pa nga ho yan. Kung ano-anong mga sinasambit ko yan. Para sabihin lamang na seryoso po siya. Then all of a sudden, kinaumagahan, hirap na hirap po si Harry Roque na magtutuwid sa kanyang mga sinabi. And then, makakarinig na ho kayo, nako, si President, hindi naman po niya talaga tinutuhanan. Yan, Tama ho kayo, Ma'am Dali. Sobra na ito, kaya tama lamang po. Matatapos na po ang kanyang termino. Ayan na po ninyo, hindi na po taong bayan ang maghahabol sa kanya. Ayan na po nyo, ICC na po. ICC. ICC. Siguro tako yun. Hahabulin po siya ng ICC. Nandyan na ho sila. Okay. Jose Gregorio Clemente. Ayan. Nakapagtataka ang tagal sumipot si Marcos Jr. sa caravan niya at ayaw ubusad yung mga motorcade niya. Wala naman traffic. Siguro po ay nahihiya magpakita dahil parang ang pang Flores de Mayo. Yung crowd, nagbabaka sakali sigurong dadami pa, pero nang padilim na at hindi lumalago ang bilang ng mga tao, maliban sa mga pedestrian, ay sumipot din, pero halos hindi na umaandar ang mga sasakyan dahil ayaw iwanan yung kumpol ng mga tao. Mabuhay si Marcos! Pero sa totoo lamang po, mga kababayan, the election is not over despite high ratings for Mr. Marcos. Hindi po ako naniniwala sa survey talaga. I'm sorry. Hindi po kapanipaniwala ang survey. It is commission. Binabayaran po yan. Depende ho kung sino magbayad. Depende kung sino magbayad. Kung sinong nagbayad, yan po ang tatanggap po ng malaking boto. Ganun talaga yan. Okay? Pero kung titignan ho ninyo, ang crowds, talaga yung crowds, motorcade, rallies, makikita ho ninyo, makikita po ninyo. The crowd of Leni Robredo talagang consistent. Mr. Marcos is also his crowd. Pero kahit nung nandun po sila sa Ilocos Norte sabi nila, bailiwick did they have the crowd? No. Kitang-kita naman mga kababayan. Kitang-kita po.
Pero when Lenny Robredo was in Bicol region, Camarines Sur, umaapaw po ang tao. Ho. Umaapaw po ang tao. So I do not believe in the survey. Ho. It could change. It will change. You know, it will not change kung the same people are paying for it or are commissioning it to be done. Hindi po. Hindi po ako maniniwala sa survey. Dali Vidal, thank you po, sir. Tata Ben Paipon. Sir na, Tata Ben pa. Talaga si Ma'am Dali. Thank you very much. Ricky Tisoy is watching. Mercy Ong. Ako po ay kahit 5 sa OWA, wala ako nakuha. What? Pero pagbalik bayan ako, nagbabayad ako ng 900 pesos doon po. Kaya sila lang ang nakikinabang. At kapag wala kang kakilala, sorry ka. Ganun po sila kung saan ka ituturo. Samantalang kung di sa amin na OFW, wala silang pera, di po ba? Kailangan po maging matatag sa abroad. Hindi po lamang maging matatag sa abroad, Ma'am Mercy. Kailangan kung may pagkukulang ang ating pamahalaan, sabihin natin sa kanila, ipamukha natin sa kanila. If there is corruption, dyan sa OWA, or OWA lang naman po ang may pera dyan, galing po sa mga manggagawa po. Sabihin po nyo sa amin, kung makakatulong po kami. Kung may problema, let us know. Sabihin po nyo sa amin. Katulad po niyan si Ma'am Mercy. Kung sa totoo lang, baka wala kayo natanggap po. Anyway. Los Unidos Oventeos is watching. Good evening po, sir. Gandang gabi po. Joey Ortiz is also watching. Kaganda-ganda naman ng mga musika mo. Los Unidos Oventeos, yes, sabi po niya. Yes. Jose Gregorio Clemente, baka masugat sa kakukurot ng sirens. Ganyan din si President Marcos, di ba? May bandage din sa kamay. Tignan ninyo, picture ni Singhot. May nangingitim na parte sa mukha kapag hindi naka-makeup. At kung napupunan nyo at madalas naka-makeup ngayon, pati mata ay may lining na itim. Tama? Bakit po ganun? Ay bag, bata-bata pa ho nun. Bakit po ganun? O baka naman masyado masipag. Kung po, panda. Kung po panda. Oh my goodness. Pero sa totoo lamang, bata pa ho yun. Anyway, hindi naman pare-pareho po ang tao. Alright, dali lang. Ano? Ayaw talagang napapagod din. Pero I enjoy this. You know, it's worth it. Kasalanan naman po kami. Hindi naman po tayo nakapag-break. Tayo talaga. Oy, meron pong mga iba pang mga balita dito Yung asawa po ni Lincoln Ong, ito yung formerly executive po na nakakulong sa Pasay City Jail. Nagmamakaawa na po sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee.
pakawalan na po ninyo yung asawa ko. At may sinasabi pa po, meron daw po sakit at ganyan. Wala naman po tayo magagawa dyan. Kundi, makiusap din po tayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala naman pong ibang paraan ho yan, Ma'am Ong, Mrs. Ong. Tell your husband to tell the truth. That's all that is needed for his release in jail. Pagsabi po siya ng totoo, wala naman pong ibang paraan yan para makalaya na ho siya. Yan lang naman ang gusto ng Senate Blue Ribbon Committee para matapos na rin ho ito. Meron po bang pagsasamantala na nagawa? Kung merong pagsasamantala at meron talagang kalokohan po na ginawa po ng Parmali at ng PSDBM, dapat po, handa po nilang pagdusahan po yan sapagkat ginawa po nila yan eh. Wala naman po tayong kinikilingan po dito eh. Pati ho yung mga government officials natin under the PSDBM ay dapat pong ikulong talaga sapagkat napapatunayan nagkasabuatan nagkasabuatan. Kaya Mrs. Ong, kung ako ho sa inyo kumbinsihin po ninyo yung mister ho ninyo, magsabi na po ng totoo para makalaya na ho siya. Hindi po makakalaya yan, maniwala ko kayo. Hanggat nandyan ang Senado. Maaring matatapos po ang termino ng Senado magkakaroon po ng pagbabago. Pero tandaan mo, yung mga senador, tumatakbo po ngayon, kung sila'y manalo, babalik po sila sa Senado at they will hold the same positions. Ibabalik po nila ito. Hindi pa tapos eh. Di ba? Kanya nga para hindi na po kayo mahirapan. Kausapin mo na yung pamilya niyo. At magsabi na po kayo ng totoo. At tanggapin na po ninyo ang kasalanan. Alam po ninyo, pagkatanggapin ho nyo kasalanan, baka mabawasan pa ang ang parusa ko sa inyo. Plea bargain. Mag-plea bargain ho kayo. Mag-state witness na ho kayo. Baka sakaling makahirit po kayo sa Senado, makahirit po kayo sa Ombudsman, mapapatawa doon nila ang ibang mga years that you are going to be in jail. Mababawasan mo yan pagka meron pong pagtatapat. Di ba? Kaya, Mrs. Ong, wife ni Mr. Lincoln Ong, kumbinsin mo yung Mr. At dapat lamang magsabi na ho kayo ng totoo para hindi na po kayo mahirap. Alright. TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, nag-endorso na rin po ng kanilang pang-presidente. Tignan po ninyo ito, Trade Union Congress of the Philippines. Samahan po ng mga manggagawa ito. Nandiyan si Calyodi. Hindi po si Calyodi ang kanilang in-endorso. Anong dahilan? Hindi ko alam. Pero ang TUCP po ngayon, in-endorso po si BBM and Sara Duterte. Wow! Pero hindi po nila in-endorso yung kanilang kamanggagawa. Okay lang sila. Okay lang yun. Problema ho nila yun. Si Madam Leni naman po, mga kababayan, 4 na mga dating senador at ilang mga dating mga government officials din at diplomata ang sumusuporta po ngayon kay Madam Leni Robredo. Nandyan sila. Talaga magagaling naman ito mga ito. Ramon Magsaysay Jr. Ito ang isa sa mga nag-i-endorso kay Ma'am Leni. Osmeña III. Rodolfo Biason. Magagaling ang mga ito. At Wigberto Tanyada. Sabi po nila, we deserve a president who is fearless
action-oriented, inclusive, and decisive. Nasa kay Ma'am Lenny lahat ang mga ito. Hindi po matatawaran ang ginawa po nila bilang mga senador ng bansang Pilipinas when they were senators of the Republic of the Philippines. So sila po ay hinihikayat na suportahan din po ng taong bayan ito si Ma'am Lenny Robredo because ang sabi po nila, we deserve a president who is fearless, walang kinatatakutan, action-oriented, vice president pa lamang siya despite bigger budget to, talagang galaw ng galaw para sa mga nasa laylayan. Inclusive and decisive. Napakahalaga po ng mga characters ng isang Pangulo ng isang Pilipinas. Okay? So, yan po ang mga dating senador na sumusuporta po ngayon. In-endorse po ang candidacy po for president ni Madam Lenny Robredo at Coco Pangilinan, Kiko Pangilinan for vice president. Coco Pimentel. Kiko Pangilinan, no? Yan, okay? So, bukas po mga kabayan, I hope you will be able to watch and listen to our program sa Radyo Pilipino. Facebook Live po, Radyo Pilipino. Alas 3 po ng hapon. Gusto ko lamang po i-share po sa inyo. Because by topic din, bukas, dun sa Radyo Pilipino, napakahalaga. Ang pag-uusapan po namin, ito nakaambang water crisis. Meron po bang water crisis? Opo. Nangyari na po ito. 2018, 2019. Nagkaroon po tayo ng talagang crisis sa tubig. Halos wala po tayo ngayon. Rasyon po dito. Ang nakapagtataka ho dito, we have too many water bodies. Dami pong tubig. Rivers, lakes, the sea, karagatan po. Napalilibutan po tayo ng mga water bodies pala. Tubig. And yet, nauubusan ho tayo ng supply ng tubig. Bakit po ganito ito? I cannot really fathom ho ang dahilan ho. Bakit ang bansang Pilipinas kinakapos po ng tubig, nagkakaroon po ng krisis sa tubig, samantalang napapalibutan po tayo ng tubig. Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Magsasabi po tayo ng katotohanan. Really ho, mga kababayan. Ang supply po ng tubig ay ganun lang. Alam po ba ninyo na dam po natin, ang Gat Dam, kulang na po sa 5 metro ho. Ang lalim, ha? Ang supply ng tubig sa normal na 200. In other words, papunta na ho tayo doon sa crisis talaga. Pagdating po ng summer, summer po Abril at Mayo ho. Tsak na ho ito sapagkat wala naman po tayong nakitang ginagawa ho ng ating pamahalaan para mapigilan po ang krisis sa tubig. So what do we expect now? We expect crisis po. So itatanong ho natin sa Manila Water ho, at least Manila, no, sa
National Water Resources, ano ba ito? Board. Oh? Ito yung namamahala sa supply ng tubig ho dito sa Metro Manila po eh. Itatanong natin sa kanila, what do people from Metro Manila expect from Manila Water this summer? At magkamali po sila ng sagot dito mga kababayan, mapapahiya po sila kasi hindi ko maintindihan. I have been saying this over and over again to a point of being so repetitious already. Pero sinasabi ko po mga kababayan, ang totoo eh. 2 seasons lamang po ang bansang Pilipinas. Very easily, makikita ho natin kung kailan po ang wet season, kailan po ang dry season. Di ba? 2 lang naman po yan. The wet and the dry. Oh, di ba? Eh kung maganda ho ang pagpaplano ho, at meron naman po tayong pera, eh bakit nakagagawa po sila ng mga iba't ibang mga projects ho? Itong tubig na pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino ho, hindi po magamot. Oh? Hindi po ba importante ang tubig sa mga Pilipino? Bakit hindi po malagyan ng alokasyon nito mga kababayan para hindi na tayo magdurusa tuwing magkakaroon po ng summer? Bukas po, we will try to talk with the NWRB para malaman mo natin kung ano po ang ginagawa o nilang paghahanda sa tubig po na kailangan po ng mga tubig, inumin po ito mga kababayan. Okay lamang po sana kung may bagyo. Pero ordinary times po ito eh. Maubusan po tayo ng tubig. Dahil po ba sa walang ulan, magkakaroon na tayo ng krisis. Eh para tayo umasa lamang po sa tubig ulan para magkaroon tayo ng tubig. Eh wala na po ba tayo pwedeng gawin? Except sa umasa ho sa ulan. Eh parang Department of Agriculture ito mga kababayan eh. Hindi nila natutulungan ang mga magsasaka. Ang solusyon po nila sa kakulangan po ng bigas, eh, mag-importa tayo. O at least meron pong solusyon ng Department of Agriculture kahit nakakainis. Oh? Pero ang MWSS, NWRB po, ano ang solusyon po nila? Wala ho eh. Narinig ko ho, ay mga deep wells din ho tayo. Ay anak ng pating talaga. Deep wells? How can deep wells ho provide water for the whole of Metro Manila ho? How? Paano ho? Pwede sa mga ilang mga makakapaglagay po ng deep well ho niya. Pwede ho, makakatulong. Pero how can you supply the whole of Metro Manila with deep wells? Pwede do that. Baka nasugat sa kakaturok ng siren, sabi ni Mr. Clemente. Ganyan din si Presidente Marcos. Di ba? May bandage din sa kamay. Tignan ninyo, picture ni Singhot. May nangingitim na parte sa mukha kapag hindi nakapag-makeup. At kung napupunan ninyo at madalas naka-makeup ngayon, pati bata ay may lining na itim. Nabasa ko na pala ito. Ano, Dali Vidal, yan po ang presidente natin, si Presidente Magsaysay na walang corrupt nang nagmarcos na nag-umpisa na ang mga korupsyon. Ginaya si Marcos
alam na ah, alam na this kung sino-sino sila. Ayan na ho, tinanong ninyo. Ang nagpasimula ho ng pagbagsak ng Pilipinas, si Marcos ho, mga kababayan. Pagkatapos sasabihin, babangon ho tayo ngayon dahil po sa yung kanyang anak. Ano siya? Mas magaling ba sa kay Marcos? Oh? At talaga naman ho, mga kababayan, hindi ko maintindihan ito. Tamad-tamad daw ho nito eh. Oh? Deli Castaneda is watching. Good evening po, ma'am. Magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang gabi din po, ma'am. Melito Rodelio Militante. The government is so out of control. It is so bloated and infested with fraud and deceit and corruption and abuse of power. Wala ka na bang ibang idadagdag pa dyan, Mel? Nandyan na lahat. Oh? Sa totoo lamang ho, ito po ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Pagkatapos, papalitan pa natin ito, mapagpanggap po. Wag naman ho. Wag naman, maawa ho kayo sa bansang Pilipinas. Oh? The government is out of control. It is so bloated and infested with fraud and deceit, corruption, and abuse of power. Nakakatakot ito yung ito po ang lagay ng ating bansa sa ngayon. Ed Bausa, dito lang sa mga sa San Jose del Monte, hawak na naman ng mga bilyar ang water district. Dito na ang pangalan ng ay prime water. Kaya madalas na nawawala ang tulo sa mga gripo ng mga naninirahan po dito. Prime water po ang tawag po ngayon dyan. So, si Bilyar from lupa napunta na sa tubig. Ano kaya ang susunod? Ano kaya ang susunod, Mr. Ed? Diyos ko day, ho? Malungkot po. We need decisive leaders now to change the tide para bago ho ang sitwasyon. Hindi po natin kailangan dito ng nagpapanggap na magaling. Hindi po natin kailangan dito ang sinungaling at may pahid na masama. Ito nga po ang nilalabanan natin. Tandaan ninyo, ang nagpasimuna po ng pagbagsak po ng Pilipinas ay mga Marcos. Pagkatapos sasabihin sila ang babangon. Anong karapatan nilang sabihin po niya? Baka ang gusto nilang sabihin po sila ang kukuhuli. Baka maubos na yung kanilang nakuha. Kaya gusto na nilang bumalik. At tayo na po talaga matutuluyan na mawawalan. Tingnan nga ninyo, tubig na lamang po. Hindi pa magawan po ng paraan. Tagal-tagal na ito. Hindi po ba sinita na digong ito? Sinita na digong itong water concessioners. Manila Water at Manila. Tinignan na po niya yung kontrata. Meron daw pong difference. Bakit po ngayon? Wala pong binago. May kinuha lang. Ganun ba? Okay. Wala na ho tayong oras mga kababayan ko. Wala na tayong oras po sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan sa ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-participate dito sa ating programa. Sa mga nagpadala ng stars, Eve, and Angelica. Thank you very much. And of course, meron pa isa. Ed Bausa, nandyan pa. TV Network ang susunod. Kaya pati sa media, papasukin na naman ng mga bilyar. Oo nga pala,
lupa, tapos tubig, pagkatapos media, sa susunod na siguro, mga gold. Ay, nako talaga. Mel, hindi gumaganda ang buhay natin kapag nagkataon. Gumaganda ito sa pagbabago. Kaya bumoto tayo ng matalino ngayong darating na halalan para sa mas magandang pagbabago. Salamat po, Mel. Thank you very much. Yan din po si Ma'am Dali Vidal. God bless po, Tata Ben. At kay Ma'am Lynn. Ayan, thank you very much. Ha? Ma'am Sir Ferdi, ha? Gandang gabi po sa inyo dyan. Nanonood din po si Tatay. Ma'am Dali, ha? Okay. Masyadong tahimik po si Ka Ferdi. Oh? Alright. Wala na tayong oras po. Magbabalik po kami bukas alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. All the stars coming down from heaven. Maraming salamat po sa inyo. Eve and Angelica, thank you very much. Then Michael po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Nahuhuli na naman. Yan. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.